Are mo 410. Ya pada ma'am. Thank you. Singing Radiohead at the top of our lungs with the Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Erlinda Sanz, a karinderya owner na may 3 anak na nakapagpatapos po ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo nang dahil lang po sa karinderya business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa kung paano natin mapaunlad ang isang maliit na negosyo. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang 4 stages na dapat nating tandaan sa pagbi-business, no? By the way, nakuha ko po ito, nagre-research po ako bago po ako magbigay sa inyo ng topic. Ngunit, binabase ko po sa aking experience. Well, by the way, I've been in 20 years in karinderya business at itong mga ibinabahagi ko sa inyo ay base po ito sa aking karanasan. So, meron po tayong 4 stages na ituturo ko po sa inyo. Para po akong teacher dito, no? So, by the way po, sa hindi pa po nakakaalam, ay isa po akong 4 years graduate and education. Kaso lang, hindi po ako nagtuturo kasi po, nagpo-focus po ako sa karinderya. Way back 2002 ay hindi pa po kalakihan ang sahod po ng mga guro noon. Kaya, nag-decide po ako na mag-karinderya business kasi mas malaki po ang kita noon, no? Sa karinderya. So, hindi po katulad sa mga teacher na yun, ang sahod ngayon ay kalakihan na po, no? So, let's go to our main topic, no? Ang 4 stages ng business ay, una po ay survival, pangalawa po ay formulation, then pangatlo po ay explosion, then pang-apat po ay plateau, no? So, tandaan nyo po, sa unang topic po natin ngayon ay ang survival, no? Sa mga nagkakarinderya po, or anong business po na meron kayo ay halos lahat po ay dadaan sa ganitong sitwasyon. Yung tinatawag natin na survival period, no? Yung halos binuhos mo na lahat ang puhunan mo at hindi bumabalik. Pero sige ka lang ng sige, binta ka lang ng binta, kahit wala kang kita, pero pinagpatuloy mo pa rin, yan po ang survival, no? Parang sa tingin mo na lugi ka na dahil marami ka pang mga tao na binabayaran, meron pang nagbabali, no? Wala kang kita, wala kang income, no? Yan po ang survival period. Dumaan din ako sa ganong sitwasyon po na wala po talagang kumakain sa aming karinderya, wala po masyadong customer, at halos po bumabalik lang po ang puhunan at meron pong time na lugi po, no? So, yan po ang survival period, no? Hanggang sa nakasurvive na rin, no? So, sa mga nagninegosyo dyan ay wag po talaga kayong ma-discourage kasi nandyan pa po kayo sa survival period, no? Then, sa pangalawa po ay yung formulation, no? Sa formulation po ay ang gagawin natin ay maghahanap po tayo ng mga paraan para ma-increase ang ating sales, no? Yung product natin, ating i-increase, pagandahin po natin at kung meron po tayong online, yung mga Facebook, ipopost po natin, no, ang ating mga product. Baka hindi nila alam na nagkakarinderya na kayo, hindi nila alam na nagsari-sari store na kayo o anong business ba ang meron kayo, no?
i-connect natin sa social media kung ano man ang ating mga business, online business po. Kasi yan po ang in ngayon, no? Karamihan po ay nasa online na po. So doon natin ilabas ang ating creativity. Mag-isip tayo ng mga paraan kung ano ba ang kailangan gawin upang mabenta po ang ating mga panindang ulam, no? At kailangan po ang i-increase natin, maghanap po tayo ng paraan upang ma-increase po ang ating binta araw-araw. No, kasi kahit anong sipag mo, kahit anong ganda po ng tindahan mo, kung wala ka namang binta, ay baliwala po ang iyong business, no? Kasi doon po tayo nagbabase sa binta at kita ng ating negosyo, no? Sa ganong paraan ay prepare ka na po sa explosion, no? Explosion. Yung pangatlo po ay explosion. Doon ka na nag-explode ka na, yung boom. Nag-boom na ang iyong negosyo. Kaya, yan na po ang explosion na sinasabi na boom na talaga. At ang pang-apat po ay ang plateau. Yung na-reach mo na ang yung okay na ang business mo, stable na talaga, no? Marami ka na na-establish na mga customers, no? Maganda na talaga ang takbo ng iyong negosyo. So mag-focus na po tayo sa dalawang stage, no? Yung survival at saka yung formulation. Kasi yun po ang pinaka-importante po sa lahat, no? Yan po ang lagi nating tandaan na sa negosyo ay meron talagang survival period, then formulation, kasi kailangan natin na mag-formulate, kailangan natin gumawa ng paraan upang umasinso po ang ating negosyo, upang umunlad po ang ating negosyo. Kahit maliit lang na yung negosyo ay ganun talaga ang mangyayari. Dadaan po talaga tayo sa survival period. So, sana'y nakatulong ang video ito sa mga magbabalak po na nagkarinderya at sa mga nagbi-business po ngayon na feeling nila ay parang susuko na, ay advice ko lang po ay wag po talaga kayong susuko kasi nasa survival period pa lang po kayo, no? So, sana'y nakatulong ang video ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog. As DJ.